Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay hindi nag-usap sa motif ng color. Nagkataon din lang po yan. At bigla naalala ko ang color of 2025 ay may pagka-brown daw. So, ayan. For information. So, again, advance Merry Christmas. 2 tulog na lang. At ang pinaka-excited po siyempre dito ay ang mga bata. Tama ba? Excited na ba kayo na magpapasko na? Ang bilis, si Ate Winnet sobrang excited. Dito, ito yung ito yung masasabi natin na parang kakasimbang gabi lang natin nakaratas. Ito na ulit tayo. At biruin nyo, matatapos natin ng 2024 ng ganon-ganon lang. Napakabilis po ng panahon. So, dahil nga po si Ate Wineta excited, ang ating pong tema para sa taong pong ito ay sa panahon po ng Advent ay pagpapalaganap ng gawa ng bayan ng Diyos sa panahon ng pagdatal at Kapaskuhan. Last September po ay nagkaroon po ako ng privilege kasama si Pastor po na magbuo ng mga mensahe na ihahatid ngayong Advent season. So, nataon lang po na yung ang assignment sa akin na topic ay ngayong araw na to. So, isa pong privilege na yung message na binuo ko po ay ito po ang ipinipreach sa lahat ng simbahan ng conference natin, Pastor, sa conference natin. So, purihin po ang Panginoon doon. At syempre, ngayon pong linggong ito, sa kalendaryo po ng UCPI, ang Family Sunday. Kaya, ang focus po natin ngayon ay ang kaugnayan ng Advent season sa ating po mga pamilya. Alam po natin lahat na ang pamilya isang mahalagang tema sa panahon ng Advent. Di ba? Yung okasyon na to is all about families. Pinakaantay natin itong panahon na to na reunion ng mga families. Big deal kasi kung may mga kamag-anak tayo, kaanak na nasa malayong lugar ay talagang bumabalik para sa okasyon na to. Kaya laging nilulook forward po natin. Kanina habang sinindihan po namin yung kandila kanina para sa Advento nito, Advento kasi po yung Tagalog. Advent ay inaalala po siyempre natin ang liwanag ni Kristo na unang sumilay sa puso ng isang pamilya. Pamilya na isang payak na nagtipon sa isang sabsaban. Ang pamilya po ay siyang kinalulugaran ng pagmamahal kung saan natututunan ang pagtitiis at nagsisimula ang kaloob ng kapayapaan ni Kristo. So dito po ay pinapaalala ng banal na kasulatan ang mga bagay na ito sa maraming pong paraan. Ang una nga po dito ay yung papel ng pamilya sa pagtuturo ng pananampalataya. Sabi nga po sa Kawikaan, Kapitulo 22, talatang 6, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran at pagka tumanda siya, hindi niya ito lilimutin. So pinapakita po sa talatang ito na yung mahalagang papel po ng pamilya sa pagtuturo at pagbibigay ng tamang direksyon sa mga anak. Itong verse na to, lagi kong, mula maliit pa ako, lagi ko pong sobrang familiar na sa akin. Siyempre, nung maliliit po tayo,
minsan hindi natin maintindihan, bakit ba ako pinapalo ng aking nanay? Bakit ba ako sinasaktan ng aking tatay? Pero ngayon, bawal na yung sakta. Hindi na basta-basta pwedeng manakit ng anak. Baka may itawag ka sa Bantay Bata 163. Tama ba? Pero yung generation po namin hanggang sa patanda ay talagang nakaranas ng tinatawag na corporal punishment. Ano po? So, nung maliit, siyempre tayo hindi natin naintindihan, ba't ako ginaganito? Ba't ba't masakit? Masakit yung ano. Pero, ngayon nga pong ako mismo ay magulang na, doon ko naintindihan yung ano. Kaya tayo ganito kadisiplinado dahil sa ating pong mga magulang at sa pamilya po natin. So, napakahalaga po, dito po makita natin yung connection o relasyon ng verse na yun. Na habang bata pa ay tuturuan natin ng mga bata sa tamang daang lalakaran. Ako, ang prayer ko po, sana naunawa ng aking mga anak na yung aming laging pagsisermon, hindi lang po kasi sila sa church nakakarinig na sermon, kundi sa bahay din. Na ito ay para sa kanilang future. Pero siyempre, kanya-kanyang processing po yan. Ako kasi late, nung matanda na rin lang naman po ako na-realize yung lahat ng ito ay para yung ginagawa nila na kala mo inaapi ka ng feeling mo hindi ka mahal ng anak mo, ng tatay mo, ng nanay mo dahil sinasaktan ka, dahil sa pagdidisiplina. Hindi lang po physical, kundi mga words. Paggising mo lang na umaga, batukan ka pa. Ganun ka salita. Pero siyempre masakit, pero na-realize niya may purpose yun. At kasama po nung disiplina na yon, isa sa mga grateful ako sa existence ko sa mundo ay yung namulat ako sa pamilya na may pananampalataya. At dahil nga po doon ay yung aking pananaw sa buhay, yung aking pagharap sa buhay ngayon ay may connection, may impluwensya yung aking kinalakihan. Dahil bukod sa paggabay ng yung approach ng aming parents sa aming pagpapalaki sa amin, imagine niyo po 5 kaming lalaki na usually mga lalaki ay makukulit, pero kung naalala pa po nung nandito kami nung mga panahon na yon, Ate Wena, makulit ba kami na? Pero naalala ko nun kasi hindi kami pwedeng umalis sa upuan, lalo na pag nagsasermon tatay ko. Kasi kahit nagsasermon tatay ko at nakita kami malikot, na yon, yung pag nakatingin yung mata, naku, patay tayo pagkatapos ng worship service, parang ganon. Oo, di ba? Parang ganon. Yung bang kaya talagang, ewan ko ba, kahit nung lumaki kami, kahit kahit malayo sa tatay ko, yung naka-dorm na kami sa parents ko, pag may ginagawa akong mali, nandito ba tatay ko, diba? Yun yung epekto. Pero, na-appreciate ko po yun. So, yun po, yun yung, kumbaga, napakahalagang papel ng pamilya. Kaya sa mga anak na nandito, huwag kayong magtatampo sa inyong mga magulang kung kayo ay, lagi kayong nasisikmat, lagi kayong napapagalitan. Hindi, ito ay para sa inyo kasi darating araw, tanggap naman namin na darating ang araw na hihiwalay na kayo sa amin. At ayaw namin kayo na nabubuhay na nakahiwalay sa amin na parang walang manners. Parang ganon. Napakahalaga nun. So, sabi nga rin din po sa Efeso, talatang 6, kapitulo 6, talatang 4, mga magulang, huwag niyong ipamungkay ang galit sa inyong mga anak, kundi palakihin sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Kaya nga po nung sinasabi ko, ang disiplina at aral ng Panginoon ay may kinalaman sa pagtuturo ng tamang landas, na may kasamang pagmamahal at pag-unawa. So sa ganitong paraan, ang mga bata ay nagiging mas handa sa buhay.
At kapag sila'y tumanda, magbabalik loob sila sa mga prinsipyong itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Yun po yung sinasabi ko. Sa edad po namin ito, kahit wala na po yung mga magulang namin, ay ito po kami ngayon na yung mga prinsipyo ng mga magulang namin, yung pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa mga kapatid, etc., ay nakuha po namin at natandaan po namin hanggang sa ngayon. Kaya